Nagkasundo ang mayorya ng Senado na bigyan ng confidential funds ang Department of Migrant Workers. Layo nitong labanan ng mga scammer na mga OFWs. Si Daniel Manalastas sa report. Sa pagsalang ng Department of Migrant Workers sa budget hearing sa Senado, tuloy lang ang laban para sa mga OFW sa kabila ng pagpanaw ng kanilang kalihim na si Secretary Toots Ople. Nais ng ilang senador na bigyan ng confidential funds ang DMW bilang panlaban sa mga illegal recruiters at iba pang pang-aabuso sa mga OFW. Siguro magsimula tayo ng maliit na amount, I don't know, 25 million, 50 million, iba nga dyan, daan-daan milyon, hindi ako kumikibo. Kailangan siguro para maging patas tayo sa lahat, bigyan din natin itong DMW. Not because committee chair ako ng DMW, just because nakita ko yung need. Marami talaga nagsasamantala. Kaway OFW, Senator Tulfo, bago pa lang umalis dito, binukula na. No, namin ang naloloko talaga. Ayon kay Tulfo, makakatulong rin ito para masugpo ang katiwalian. Sagot naman ng DMW, wala namang problema kung may confidential funds na ilalaan sa kanila. Lumalaki ito mga scammer because they know maraming pera yung mga OFWs, maraming ipon. So why not give them confidential fund para tugisin? Pwede po, we had initially proposed sa Tier 1 a 10 million peso confidential fund pero hindi po naisama sa NEP. But of course, hindi po kami nagko-conduct ng arrests, hindi po kami armado at hindi rin kami nagre-rely din kami siyempre sa prosecutorial service. Dapat pro-OFW kayo, lahat, entirely. May nababalitaan kasi ko dati, Mr. Chair, na dati may-ari ng yung mga tauhan nyo, present. Linisin nyo yan to the confidential fund, alisin nyo yun. Dapat mag-resign yun. Bagamat hindi tutol si Senate Majority Leader Joel Villanueva na bigyan ng confidential funds ang DMW, pero dapat muna raw nitong patunayan na kailangan talaga ng kagawaran. If we are to put up a confidential fund, it's okay with me, but I have yet to see the rationale and basis for it. I am more than willing, not only 10 million, 20 million, you convince me. Samantala, naungkat din ng mga senador ang usapin ng bagong polisiya o guidelines ng IACAT o Interagency Council Against Trafficking na nauna ng pinagpaliban muna hinggil sa mga bagong requirement para sa mga paalis sa bansa na Filipino travelers. Tanong ng mga senador, ito bang IACAT guidelines? May silbi ba to? Itong na to. Pinoprotektahan ba nito kapwa natin Pilipino? Yung Pogo Diyos ko, habang buhay tayo magkukwentuhan dito, iisa-isahin ko sa inyo kung ilang crimes yung nakomit ng Pogo na binigyan ng visa dito. Nakonsulta po kami doon sa sektor ng OFW lamang. Hindi po kami nakonsulta doon sa ibang sektor tulad po ng non-OFW tulad ng turista, students, businessmen, resident blah blah blah. Pero ang kagandahan po Mr. Chair, kami po bilang membro ng IACAT, pwede po namin i-raise ito. We can still raise this as part of our mandate to protect not only the OFWs but including the family members of the OFWs. Nang tanungin naman ang mga opisyal ng DMW sa nangyaring lindol sa Morocco, ayon sa kagawaran wala pa silang napapaulat sa ngayon na apektadong mga OFW. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.